Para po sa ating tawag ng pagsamba, matatagpuan sa Aklat ng Awit, Kabanata 139, verses 1 to 5, ganito po ang sinasabi. Ako'y iyong siniyas at batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Hindi pa ako umiimik yung aking sasabihin. Alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Good morning po sa ating lahat. Yan, good morning po. God's morning po sa ating lahat. At ngayon po sa umagang ito, ang bilis ng panahon, linggo uli. Magkakakita tayo. Ayan, so salamat sa Panginoon at sama-sama muli tayong magpupuri, magpasasalamat, magsasayawan, magpalakpakan para sa ikararangal ng ating Panginoon. Sa umagang ito, batiin natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya habang inaawit natin ang kaibigan. Kumusta ka na? Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnaya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagala at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga asuliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnaya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnaya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatnaya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatnaya tayong gising. Amen. Praise.
Okay po, good morning po sa inyong lahat. So it's a very blessed day muli. So tayo po ay nag-gather dito upang sambahin natin ang Panginoon. So, handa na po ba kayo? So, ayun po, it's the, I think, second week po ng January po, no? So, ayun po na pinagpala po muli tayo, nabigyan po tayo ng isa pang araw po para sambahin siya. At ito pong kanta na to, isa po siyang acknowledgement na talaga ang mundo ay filled with His presence. So, well, atin na po sambahin ng Panginoon. Sige po. In my heart is a fire burning. Passion deep within my soul. No slowing down and going low. And it quenches the flame that keeps burning brighter. Our love is blazing like the sun. If you run what you run. And as the sun is raging on, so your praise becomes my song. From the depths of the sea to the mountains summit, we're going north with no snowbound. Our higher love cannot be found. So let the universe where we're found and no great name. Yan, sa umagang ito, patuloy po nating papurihan at awitan ng ating Panginoon. Dahil po kaya tayo nandito ay para sambahin, itaas ang pangalan at purihin ang ating Panginoon. Dahil ang pag-ibig ng Lord sa atin ay lagi natin yan nararamdaman. No?
Bagamat tayo ay hindi karapat-dapat mahalin, pero laging ipinapaalala sa atin ng Panginoon na mahal niya tayo. Pwede nating i-share yung love ng Lord sa bawat isa at yung grace niya ay ibaba sa atin ngayong umaga. Yan. Sabay-sabay nating awitin ang power of love. Lord, I come to you. Let my heart be changed. When you flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will save you. Your spirit lead me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to praise the knowledge of your love. I share you in me. Lord, renew my mind. I surely don't in my life, living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side.
the power of your love. Sa umagang ito, Panginoon, yung pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang umakap sa amin, Panginoon. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, ang aming damdamin ay laging masaya, Panginoon, kapag ka ikaw ang aming kasama, Lord. Sa panahon ng bawat kalungkutan ng bawat isa, maramdaman lang namin yung love mo at yung yakap mo sa amin, Panginoon. Kami ay sinisigla. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ang focus ng aming puso at isipan ay sa iyo lamang, Panginoon. Gusto namin sumamba sa iyo na malinis ang aming puso upang makalapit kami sa iyo, Panginoon. Ano man ang gumugulo sa aming isipan, Lord, ikaw ang mag-alis nito at makapokus kami sa pagpuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya kami nandito, Panginoon, upang lumakas ang aming espiritu. Kailangan namin ito, Panginoon, para sa aming paglabas ng iglesyang ito, ay malakas kami sa lahat ng pagsubok na darating sa aming buhay. At dahil dyan sa pag-ibig na ibinigay mo, Panginoon, nais namin ibigay ito sa iba upang maramdaman din nila, Panginoon, ang pagmamahal mong ibinigay sa amin. Your spirit leads me on. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at malayang-malaya kami magpupuri at sasamba sa iyo, Panginoon. Hawakan mo kami, Panginoon, ng mahigpit. Huwag mo nga po kaming pabayaan na bumitaw sa iyo, Panginoon. Dahil kung wala ka, ay wala rin kami. Church, sabay-sabay natin awitin to at gawin natin panalangin. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. When we need, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will sing you. Your spirit leads me on by the power of your love. 'Cause I belong to you. 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 'Cause I bel
Tayo po ay magsitayo. Sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananakop. Ang buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa ating binuksan. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos at magkatuwaan. Lapit sama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalang sa atin ay nagpahamak. Ang bawat mananalig ng taimtim, patawad ng Diyos, tunay nakakamtin. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos at magkatuwaan. Lapit sama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Bawat kaloob niya'y dakilang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap ang matatamasan. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapit. Gawin nawang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ipagkaloob ngayon sa amin, pangaraw-araw naming pagkain. Kami may sala ay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming sa tukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan. Ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong kanan. Amen. Para po sa ating sagutang pagbasa, ito po ay matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 6, verses 12 to 20. May magsasabi, malayo akong makakagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan, ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon at ang Panginoon naman ay nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam ang inyong mga katawan ay bahagi ng katawan ni Kristo? Kumakain ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawin bahagi ng katawan ng isang babaeng ibenta ng aliw? Hinding-hindi. Hindi ba ninyo alam na nagiging isang ang katawan ng bayarang babae at
ng nakikipagtalik sa kanya, sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa'y magiging isa. Ang nakipag-isa sa Panginoon na nakipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan, ngunit ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-ari ang inyong katawan. Tayo po lahat, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos at magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sa ay tinubos niya tayo. Amen. Ang unang pagbasa po ay ating masasumpungan sa unang aklat ni Samuel, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 10 na ganito po ang sinasabi. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ni Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mga mata ni Eli. Minsan namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaba ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, Bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, mahiga ka na ulit. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ni Yahweh, bumangon siya. Lumapit kay Eli at tinanong, Tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag, anak, mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, Narinig ko po tinawag ninyo ako. Naisip ni Eli na si Yahweh ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, Sige, mahiga ka ulit. Kapag narinig mong tinawag ka, ganito ang sabihin mo, Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Ang may kakayahan po ay tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 1, talatang 43 hanggang 51. Ganito po ang sinasabi, ang pagtawag kina Felipe at Nathaniel. Kinabukasan, inabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka at maglingkod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida tulad nila Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya rito, Natagpuan ko namin ang tinutukoy ni Moses na kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. May mabuti bang naaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Nathaniel, Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Nathaniel, Guro, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang maghari ng Israel. Sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, hindi ba riyan masaksihan mo? At sa huli,
At sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang anghel sa Diyos manikmanaog sa kinaroonan ng anak ng tao. Pinagpala ang bayan at ang iglesia sa pagbabasa ng kanyang mga dakilang salita. Awitin natin ang tugon. Wonderful words of life, beautiful words, wonderful words of life. Amen.
Good morning po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo ngayon ay nasa ikalawang Sunday na ng January. Napakabilis ng panahon at salamat sa Panginoon dahil patuloy pa rin nating nararanasan ang katapatan at ang kadakilaan ng ating Panginoon. So tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito dahil Ikaw ang Diyos na nahayag sa aming kalagitnaan. Bayaan mo na muli ay gamitin ninyo ang inyong abang lingkod na maging instrumento ng iyong mga salita. Itago niyo po ko sa inyong banal na harapan at nawa hindi ako ang makita kundi ikaw na nagpapahayag at ang iyong mensahe ay tumimo sa aming mga puso't isipan at makapagpatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyong banal na ubasan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po, naka-plus na sa screen, Jesus called Philip and Nathanael. So, pinamagatan ko naman itong tinawag upang maglingkod. So, sa umagang ito ng araw na ito ay ating tatalakayin kung paano pinili, tinawag ang kanyang mga alagad o unang mga alagad ng ating Panginoon. Anong uri ng mga tao ito at ano yung task, ano yung tungkulin nila at maging ang bawat isa sa atin na tinawag din ng ating Panginoon. So last Sunday ay inalala natin yung ating bautismo. Diba? Tumanggap tayo ng ating reaffirm natin yung ating baptism. Ngayon naman, alalahanin natin yung ating calling. Diba? Hindi lamang naman kasi yung mga pastor yung tinawag, kundi tayong lahat ay tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanyang banal na ubasan. Meron lamang po tayong kanya-kanyang kaparaanan. Pero usually, ang naha-highlight yung mga workers, di ba kasi nga, sila yung nagli-lead ng mga churches at ginagamit ng Panginoon. Pero tayong lahat po ay tinawag ng ating Panginoon. So matapos mabautismuhan si Jesus, siya ay naghanap ng mga magiging kasama niya sa kanyang pagtupad, sa kanyang tungkulin na iniutos sa kanya ng kanyang Ama. At dahil dito, kinailangan niya ang presensya ng mga tao matapos tawagin ang mga naunang alagad sila Andres, si Pedro, Santiago at Juan, kanyang tinawag, sila Felipe at Nathanael. So, sino kaya itong si Felipe? Yun. Who is Philip? So, si Felipe, mga kapatid, ay isa sa mga unang alagad ng ating Panginoon. So, kung ating babalikan ang buhay ng ating Panginoon, si Jesus ay nakatira noon sa Nazaret, probinsya ng Galilea sa hilagang bahagi ng Israel. At mula sa Galilee, nagpunta siya sa gawing timog ng Israel para magpabautismo. Nang magbalik na siya sa Galilee noon, niya nakita si Felipe. Mark chapter 3, verse 18. Ano ang makikita natin dito sa taong ito na si Felipe? Siya ay pangkaraniwang tao at walang palatandaan na mahusay siyang alagad. Pero ganun pa man ay tinawag siya ng Diyos. So minsan nagiging dahilan sa atin, tinitingnan natin yung ating capability, yung ating mga kakayahan. Once na tayo ay tumugon sa pananawagan ng Diyos,
ang Diyos ay kikilos sa bawat isa sa atin at tayo ay makakagawa ng mga bagay na hindi natin kayang isipin na ito ay ating magagawa. Ngunit ang nakatakdang ginawa niya rito ay agad siyang tumugon nang tawagin siya ni Jesus. So napansin natin yung pagtugon nung tawagin si Felipe ng ating Panginoon, hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya nagdahilan, ang sabi niya, agad siyang tumugon sa pananawagan ng ating Panginoon. Sabi sa verse 44, si Felipe ay taga Betsaida, katulad nila Andres at Pedro. Nang tawagin ng ating Panginoon, agad siyang tumugon. Hindi niya sinabing, wait muna, di ba? Yan ang uso sa mga bata ngayon pag inuutosan, wait lang, di ba? Lalo na sa mga bata, pag si Amira, sinasabihan mo, wait lang, di ba? So si Felipe, nang tawagin siya ng Panginoon, siya ay tumugon sa pananawagan ng Diyos. At maging tayo man nang tawagin ng Diyos, agad ba tayong tumugon? Diba, naalala po ba natin nung tinawag tayo ng Diyos? O marami pang series ng diba? Iba't iba po kasi yung pagkatawag. At tumugon si Felipe at sumunod sa ating Panginoon. Sa verse 45, sabi niya dito, nakita niya si Felipe na taga Betsaida at siya ay tumugon at sinabi niya, dito natagpuan namin ang tinutukoy ni Moses, ang kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. So ano yung mapapansin natin kay Felipe? Kilala niya ang ating Panginoon. Paano niya nakilala? Diba? If we read our Bible and pray every day, sabi ng isa sa paborito kong professor sa UTS, alam natin kung sino si Jesus. Amen po ba? Si Felipe, nung siya ay na-encounter niya si Jesus, kilala niya. Tumugon siya. At yung maganda sa ginawa niya, sinabi niya sa kanyang kaibigan. Ito ay walang iba kundi si Nathaniel. Ang wika niya, sinabi ni Felipe kay Nathaniel na si Jesus ay propeta na tinutukoy ni Moses sa kautusan na siya ang Mesyas na hinunula ng mga propeta ng lumang tipan, at pagkatapos sinabi ni Felipe na si Jesus na anak ni Jose ay hindi niya ibig sabihin na tinutukoy na anak ni Jose, kundi nang itinuturing na sa mata ng tao, sapagkat ang anak ni Jesus o ang ama ni Jesus ay ang Diyos. So, alam ni Felipe. So, paano niya nalaman yon? Siya ay nagbabasa ng Book of Law o yung Pentateuch. Kaya tayo rin dapat na mga Kristiyano ay meron tayong malalim na kaalaman sa ating Panginoon. At magagawa natin yon kung ginagawa natin yung ating spiritual discipline, yung pagbabasa natin ng banal na kasulatan at pananalangin araw-araw. Ano ang nangyari kay Felipe? Kay Philip, ayon sa church tradition, si Philip ay nangaral sa Greece, sa Syria at sa iba pang mga bansa. Siya ay naging spiritual model ng kanyang kapanahunan. Kapag tinawag pala tayo ng Panginoon,
hindi lamang pala tayo mananatiling nakaupo. Hindi lang pala tayo stagnan. Meron pala tayong gagawin sa ministeryo ng ating Panginoon. Amen po ba? Noong nakaraan, inaalala natin yung bautismo natin. Ngayon, inaalala natin yung calling natin. At inaalala natin yung mga dapat nating gawin para sa Panginoon. Sa verse 46, sino naman po ito? Si Nathaniel. Si Nathaniel sabi sa verse 46, may isang mabuti bang maaring magbuhat sa Nazaret? So ano po kayang ibig sabihin ni Nathaniel dito? Diba si Nathaniel ay isang mapanuring tao. Tinanong niya kung meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret, Galilea. So minsan, ating tinatanong, meron bang mabuting magmumula dito sa partikular na lugar na puro mga salbahe yung mga tao doon? Kapag tumawag ang Diyos, kapag ang Diyos ay gumawa, kahit nasa isang magulong lugar, kahit nasa isang kinikilalang hindi magandang lugar, magkakaroon ng kaayusan at tatawag ang ating Panginoon. So balikan natin si Nathaniel. Anong sabi ng ating Panginoon? Sumagot si Felipe, halika, tingnan mo, come and see. At sa verse 47, nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari. So nakita ng ating Panginoon si Nathaniel yung katangian niya. Ang wika ng ating Panginoon, masdan mo ang isang Israelitang walang pagkukunwari. So ano pong nakikita natin dito? Alam ng Diyos yung nilalaman ng ating puso. Maaring present tayo ngayon, nandito tayo sa loob ng church. Ano kaya yung iniisip natin? Diba? Ano kaya yung nilalaman ng puso at isipan natin? Si Nathaniel o si Bartolome, ayon sa iba pang mga scholar ng Bible, ay kilala ng Panginoon. Ang wika niya, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita na wala siyang pagkukunwari. At tinanong siya ni Nathaniel, paano po ninyo ako nakilala? Diba? Paano po ninyo ako nakilala? Sa verse 48. At sumagot si Jesus, bago pa lamang kita tawagin, ay nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. Kahit hindi pa nakilala ni Jesus, si Nathaniel, alam na niya ang lahat ng tungkol dito at dahil sa makapangyarihan na kaalaman, alam niyang hindi nagkukunwari si Nathaniel tulad ng maraming Hudyo, bagkus ay isa siyang tapat na Israelita. Roma chapter 2 verse 28 to 29. Kaya tayo mga kapatid, wala tayong pwedeng ilihim sa harapan ng ating Panginoon. Alam niya yung nilalaman ng ating puso. Kilala niya tayo. Di ba? Maaring dito sa loob ng church, di ba? Maaring dito sa loob ng church, tayo ay mananampalataya. Kamusta po yung from Monday to Saturday? Kapag tayo ay nasa school, kapag tayo ay nasa office na, kapag kasama na natin yung ating mga kaibigan,
Na-identify pa ba yung ating pagiging disciple? So alam ng Panginoon. At dahil doon, na-amaze si Nathaniel at ang wika niya, sumagot si Nathaniel sa verse 49, Guro, kayo nga po ang anak ng Diyos. Di ba? Pansinin natin. Kayo nga po ang anak ng Diyos. So si Nathaniel, nakita siya sa ilalim ng puno ng igos. Di ba? Kanina sa Sunday school, ano daw ginagawa ni Nathaniel doon? O si Bartolome, siya ay nananalangin at nagbabasa ng unang 5 aklat. Kaya maging si Nathaniel o si Bartolome, ayon sa mga scholar ng Bible, ay batid ang ating Panginoon. Tayo mga kapatid, tulad ni Nathaniel, naniniwala ba tayo na si Kristo ay anak ng Diyos? Kung naniniwala tayo na si Kristo ay anak ng Diyos, dapat din natin itong ipahayag sa iba. So makikita natin dito yung mga katangian ng mga disciple ni Jesus. Una, yung pagsunod sa ating Panginoon. Nang sila ay tinawag ni Jesus, tulad natin, tayo ay sumunod. At pagkatapos nating sumunod sa ating Panginoon, tayo ay sasama sa kanyang misyon. At pagkatapos, nandoon yung pag-ibig na dala-dala natin kung bakit natin ito magagawa. So, ano po yung message ng passage sa umagang ito? Una, a personal invitation from Jesus. Tayo po ay ini-invite ng Panginoon na sumama sa kanyang ministeryo. Tayo po ay tinawag para maglingkod. Diba? Hindi po tayo tinawag para umupo. Hindi po tayo tinawag para tumayo. Hindi po tayo tinawag para tumingin. Tayo ay tinawag para maglingkod. At, ayan po, tayo ay tinawag para maglingkod sa ating Panginoon. At ano po yung task natin bilang mga disciple ni Jesus? A disciple as a disciple maker. So, last time, katulad na nabanggit ko kanina, inalala natin yung ating bautismo. Ngayon po, alalahanin natin yung ating calling sa ating Panginoon. Nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, meron po tayong gagawin. Hindi po pwedeng wala. At ito ay ipaglingkod natin yung ating buhay para sa Kanya. Ibigay natin yung ating talento, yung ating lakas, yung ating oras, at ang lahat ng ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan para sa Kanya. Tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon upang maglingkod. Bawat isa sa atin ay tumugon sa pananawagan ng Panginoon. Amen po ba? Kasi kung hindi naman tayo tumugon, wala tayo dito. Tayo tumugon sa pananawagan ng Panginoon at napakaraming opportunity pa ang ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon.
Tunay nga na hindi madali na maglingkod sa Panginoon. Very challenging. Once na nag-engage tayo sa ministry, napakaraming challenge. Pero ang mahalaga, napakasarap na maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Naalala ko nung ako ay tawagin ng ating Panginoon. Di ba? Ako ay isang metodista, di ba? Kaya na lumaki sa loob ng church. Pero noon hindi pa sineseryoso yung paglilingkod sa loob ng church. Di ba? Gano'n naman talaga eh. At marami pang mga dahilan. Pero nung ako ay nag-aaral na ng kinder, yun na nga yung sinasabi ko. Di ba, tinatanong tayo noon, sasabihin natin nung may graduation pa ng kinder yun eh. Sasabihin mo kung ano yung course kung ano yung gusto mo maging paglaki mo. Di ba, ang sinasabi ko noon, I want to be a pastor. Pero hindi ko pa naiintindihan. Habang tumatagal, hindi ko pa rin naiintindihan. Pero ang ginagawa ko, lagi lang ako nandoon sa church. Hanggang nandoon lang ako sa loob ng church. Yung pala yung purpose noon ay pinapaunawa na sa akin ng Panginoon, yung kanyang ministeryo. Pumunta pa nga ako ng Macau para magtrabaho. Pero hindi po doon hindi po doon yung para sa akin. Pinauwi ako ng Panginoon at noon nga pong 2010 ay nag-decide ako pumasok sa ministry sa ubasan ng Panginoon. Pero bago pa man yun, nung ako ay ipinanganak, inihandog ako ng aking ama kasi ako ay sakitin noon eh. Ako ay 7 months at dahil sa 7 months sakitin ako, lagi ako sa ospital nung ako ay maliit. Tinatakbo ako sa Lourdes Hospital kasi nandoon nagtatrabaho yung aking tita noon. Blessed naman ako dahil doon siya nagwo-work. At minsan ay nanganib yung aking buhay. At sinabi ng aking ama na kung itong aking anak ay makaliligtas, ay ipagkakaloob ko siya sa iyo at siya ay maglilingkod sa iyo. So, naghimala sa akin ng Panginoon. Mula nung nangyari yon, yung sakit na yon ay hindi ko na-acquired. At yun nga, noong 2010, ako ay naglingkod sa Panginoon. At hanggang ngayon, masayang-masaya pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasama ninyo at ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon, hindi madali. Di ba, Kuya Jonathan? Asan na ba si Kuya Jonathan? Hindi madali, pero napakasaya na maglingkod sa Panginoon. Lalo na kapag kasama mo yung mga anak ng Diyos na ipinagkaloob din sa iyo ng Panginoon para makasama mo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya magpatuloy tayong maglingkod sa Kanya. Di ba? Kahit na hindi tayo exempted sa mga trials, maaring manganib yung ating buhay, life-threatening, pero ang Diyos na ating sinasamba ay makapangyarihan sa lahat. At kayang-kaya niyang tulungan tayo upang ma-overcome natin ang lahat ng mabibigat na sitwasyon sa ating mga buhay. Amen po ba? Sino nakahandang maglingkod sa Panginoon? Diba? Nakikita ng Panginoon ang ating mga puso. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon na maipaglingkod ang ating mga buhay para sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Maraming salamat po, Pastor, sa mabiyaya at challenging mensahe sa umagang ito. Ating pong gagawin ngayon, ating paghahandog ng ating mga ikapu, pasasalamat, seed at offering. Sige po, may kakayahan ay tumayo. Waitin po natin ng tugon. Hinang mga kaloob sa ating Panginoon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Masayang nagbibigay na mga handog ng papuri. Masayang nagbibigay sa amang Diyos ko't Hari. Amen. Thank you, Lord Jesus, dahil ikaw ang unang nagkaloob ng iyong buhay para sa amin. Kaya naman sa mga oras na ito, inihahandog din namin sa iyo ang aming maikapo pangako. At nawa, i-bless nyo po ang lahat ng ito, maging instrumento ng pagpapala sa bahaging ito ng sangandaan at sa lahat ng iyong ministry sa na ipapagawa mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mga anak na patuloy na nagkakaloob. Pagpalain niyo po sila. At ganoon din po sa iyong mga anak na hindi makayanan makapagkaloob tulad nito. Bayaan niyo po ang kanilang buhay, ang panahon ng oras, ang ipagkaloob nila at pagpalain mo rin po sila, dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Ulitin po natin ang closing song, O Master, Let Me Walk With You. Samahan mo ako, Jesus, sa pag-awat, paglilingkod, lihim mo ay ipatalos at lalakas yaring loob. Ang pusong nang lulupaypay, sana'y aking matulungan. Salita ng pagmamahal, ang sa Kanya'y alalay. Sana'y turo ang magtiis sa gawain ng pag-ibig, nananalig na. Sino man po ang may mga personal na kahilingan sa Panginoon, inanyayaan ko pa kayong lumuhod sa harapan. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, salamat po sa umagang ito. Dahil muli kang nahayag sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng aming ginawang pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo.
nireminis namin ang aming calling at muli pinaalala mo sa amin na ikaw ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin. Kaya naman, bagamat hindi kami exempted sa mga challenges, sa mga karamdaman, sa mga sakit, kabiguan, kalungkutan, ay nandyan kang Diyos at lagi mong pinaparamdam na tapat kang tumawag sa bawat isa sa amin. At kahit kailan, hindi mo kami iniwan at pinabayaan. At patuloy mo kaming pinapalakas upang makapagpatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na naririto sa harapan, nakaluhod. Ano man po ang prayer na kanilang heart ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Marahil ang iba sa kanila ay humihingi ng maayos, magandang kalusugan. Pagkalooban niyo po sila nito upang wala pong maging hadlang sa kanilang paglilingkod. Maaaring ang iba sa kanila ay humihingi ng protection, provision, anointing with the power of your Holy Spirit. Ipagkaloob niyo po sa kanila upang ang kanilang journey sa paglilingkod ay makapagpatuloy, Panginoon. Hindi lamang sila kundi maging ang kanilang ang mga nasa upuan na hindi nakuhang tumayo at lumapit sa iyo. Tulungan mo rin po sila, dakilang Diyos. Ganon din ang mga kapatid namin sa likod, ang mga bata. Tulungan niyo rin po sila sa kanilang ginagawang pag-aaral. Sa kabila ng kanilang murang kaisipan, nawa maunawaan po nila ang kanilang ginagawa. Dahil sila po ang susunod sa aming generation at pag-asa ng aming church. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga kapatid na nanonood sa FB Live. Salamat po sa kanilang mga buhay, bagamat sila ay malayo o maaaring hindi nakapunta sa mga oras na ito. Nawa naabot din sila ng iyong banal na presensya at nabe-bless din po sila sa mga oras na ito. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga kapatid na may mga prayer request, Panginoon, para sa kanilang karamdaman, Panginoon. Pinagpipray din namin sa iyo si Kuya Rading, Panginoon, tulungan niyo po ang anak mong ito. Patuloy na bigyan ng maayos at magandang kalusugan at patuloy na samahan siya sa kanyang kalagayan. Ganon din po si Baby Yuri, dakilang Diyos, Teacher May, Abria May, Panginoon, kapatid na Alexis. Nagtitiwala kami, Panginoon, na kung paano mong pinagaling ang iyong abang lingkod, ganito rin po ang ipaparanas mo sa batang ito at ipaparamdam na tapat kang Diyos na tumawag sa kanila at maging sa bawat isa sa amin. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang mga birthday noong January 13, kahapon po si Kuya Rading, ngayong sa 15 po kapatid na Victoria Esteban, sa 17 kapatid na Nathaniel Flores, sa January 20 ang aming kapatid na Erlyn May Borbe. At ganoon din po sa mga iba pang mga kapatid na hindi namin nabanggit sa kanilang kaarawan. Nawa marami pang maliligayang kaarawan ang ipagkaloob mo sa kanila. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga gawain, ang aming morning devotion, ang aming midweek service, ang aming Bible study, Sunday school, visitation. Ganon din po, Panginoon, ang gawain sa Saturday ng kamanaba sa aming iglesia, ang prayer and harvest, Panginoon, at ganon din ang kapihan at panalanginan sa umaga sa kalalakihan, at lahat po ng mga activities, Panginoon, na ipinapagawa mo sa amin, nawa magawa namin ito ng may katapatan. Salamat din po sa buhay ng aking pamangkin, si Gail Kabungan, Panginoon, Ate Joby, na kasama namin sa aming pananambahan sa umagang ito. Pagpalain niyo po sila at ingatan, at anuman din po ang kanilang pinagpipray ay bigyan niyo po ng katuparan.
Patuloy niyo pong i-bless ang kabuuan ng CUMC family para sa taong ito. We pray na hindi pa po kayo tapos na pagpalain ng iglesyang ito. Naranasan namin ito last year at muli namin itong mararanasan ngayon sa tulong ng bawat isa at sa pagkakaisa ng bawat isa. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming minamahal na bansa, ang mga nanunungkulan sa aming pamahalaan, nawa ay maglingkod ng may katapatan, dakilang Diyos, at unahin ang kapakanan ng nakararami at hindi ang kanilang sariling kapakanan. Pinagpipray din namin sa iyo ang patuloy na kaguluhan sa Israel at sa Hamas, sa Russia at sa Ukraine, Panginoon. Ikaw po ang mag-intervene sa mga lugar na ito upang matapos na po ang kaguluhang ito. Lord Jesus, pinagpipray din namin sa iyo ang aming minamahal na DS, ang aming mga obispo, ang mga workers at ang mga deaconesses. Ganoon din po, pinagpipray din namin sa iyo ang pamilya ng laulya ng aming retired deaconess Lita Matias, Panginoon, sa St. Peter United Methodist Church. Aliwin niyo po ng iyong banal na espiritu ang kanilang buong pamilya sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga shortcoming at lahat ng mga prayer na hindi namin nabanggit. Sa umagang ito, ikaw po ang magdagdag ng lahat ng ito. Bless niyo rin po ang bawat day organization, ang celebration ng Youth Sunday next Sunday. Nawa po maging pagpapala ito sa mga kabataan at sa bawat isa sa amin. At lahat po ng nais mo pang ipagawa sa amin, nakahanda po kaming sumunod at maglingkod sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang uling estropa. Sa pag-asang ikaw lamang ang tanglaw sa aking daan, sa alay mong kapayapaan ako'y loobing mabuhay. Narinig na natin ang salita ng Panginoon. Narinig na natin kanyang kapahayagan. Alalahanin natin ang pagkatawag sa ating Panginoon at tumayo tayong taglay ang pag-asa, pag-ibig at pananampalataya at patuloy na abutin ang mga tao na nangangailangan upang ilapit sa paanan ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. 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 Palapakan po natin ang Panginoon. Pakinggan po natin ang mga pahayag at malasakit ng ating iglesia. Tayo pong lahat ay wini-welcome sa umagang ito. Wini-welcome ko po ang aking pamangkin, kapatid na Gail Kabungan at si Ate Joby. Pwede po bang tumayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa inyong pagdalo. At we pray na kayo ay makasama namin dito sa ating church. At ganun din, binabati po natin ang mga kapatid na magse-celebrate ng ating kaarawan sa araw na ito. Kahapon, kapatid na Kuya Rading Carlos. Sa 15, kapatid na Victoria Esteban. Sa 17, kapatid na Nathaniel Flores. At sa 20, kapatid na May Borbe. Happy birthday po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, tinatawagan po si Ate Sol, si Ate P, at Ate Winnie. Tatlo tayo. Nakanta po ba kayo? Ikaw muna, te. Talagang ganun. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa mga kababaihan, meron po tayong short meeting after the service para po ito sa ating gagawing prayer harvest sa January 20. Salamat po.
Sabado yun. Yan, so magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ayan, magandang umaga po. Nung Friday po, kwento ko lang. Nung Friday po, Lunes, sabi ng Lord, Pilita, sabi niya ganun, yung mga naglilingkod naman sa akin, ay baka pwedeng bigyan natin ng konting bagay dahil natutuwa ako sa kanila dahil ako ay kanilang pinaglilingkuran. So, sabi ni Ate Pilita, Ate Sol, pwede ka bang mag-withdraw para dun sa ibibigay natin dun sa mga taong matyagang nagbibigay ng panahon at yung talento nila para sa Panginoon. Actually, sabi ng Lord December pa yon dahil Pilita, busy ka, sa January na lang ako magsasabi sa iyo. So sa January, ibibigay ng Lord yung blessing para dun sa mga taong nagtiyaga ng 1 taon at binigay nila yung talento nila at yung oras nila. Ito po ay walang iba kundi ang choir. Yan. So, meron din. Unahin ko muna din po yung laging pag ina-assign ko po, lagi po sila nagsasabing, okay Ate Sol, walang problema. Yan po ay walang iba kundi si Kuya Armando Calaguas. Yes. Alam niyo po, lagi po siyang ready sa pagpasa ng mensahe, Bible study, Sunday school, midweek, ayan po siya. Kaya ito po ang ibibigay ng Panginoon para sa iyo, Kuya Armando Calaguas. Next natin si Kuya Jonathan. Yan, si Kuya Jonathan, nakita rin ng Lord sa buhay niya kung paano niya ibibigay yung sarili niya. Pare-pare lang po to. Kaya ito po yung bigay. Tayo po kayo dito sa una para ipag-pray po kayo ng pastor. Bali ngayong linggong pong ito ay aming pag-appreciate sa mga tao na tumutugon sa calling ng Panginoon. Tulad ng ang mensahe ni Pastor, hindi po nakakalimutan ng ating iglesia ang inyong pagpapagal Yan. at ang inyong suporta sa bawat gawain Pastor, ng ating iglesia. At Yan. ganun din po, yan, yung laging nagpapasa ng link. At ito rin po ay hindi siya tumatanggi sa pagkalagi ko siyang minimessage. Si Ate Josie Flores. Ayan. Kasama rin po siya sa choir, pero sabi ng Lord, isa na lang po, kasi pareho din naman po yun. Laging sinasabi, pero yung totoo po yun, bigay po ng Lord yan. True Crossroads Hindi po Family. bigay ni Pilita yan. At ganun din po, dahil siya po ang pinanse, kaya po sa kanya binabato. At isa rin po, na lagi siyang oo ng oo, si Ate Letty Tabernia. Yay! Palakpakan Yan. naman po natin yung masisipag So, natin. Like saan po si Kuya Jonathan? O, pwedeng representative Akala ko po may niyo. destino na agad eh. Opo. So, ayan. Pag alam niyo po na kayo po ay choir, lapit na po kayo sa unahan para Sige hindi po. na po Pagitin ko na tatawagan. rin po yung lahat ng kasama sa choir. Opo. Si Ate Beth, si Ate Dito po kayo sa unahan para Letty, po si sa- Ate Itin, si Ate Jenny, Ate Helen, Ate Jenny, ito po Winnie, yung Ate sa'yo. Chona, Ate Ate Jenny, ito po Naomi, yung Ate sa'yo. Noemi, Ate Mayang, Ate Cora, Ate Josie, Ate Luisa, Ate Sol, Ate Bilna, Ate Josie Upeng yun. At Abria, Kuya Jean, Ilyong, Kuya Budeng, Kuya Jojo, Kuya Yoyoy, Kuya Jonathan, Alexis, and J.A. Pero meron din siyang, At Ate pagka Pilita kumakanta pala. yung choir, mahilig siyang kumuha ng Picture! po yung laging si Ate Virgie Garcia. Yay! Nakikita ko po kasi lagi si Ate Virgie. Oo, tapos Pag kumakanta pinapost kami, niya, lagi siyang, pinapost niya. opo, kaya natutuwa rin po ang Lord. Pero dun po sa mga nakaupo, wag po kayo mag-alala. Kasi ini-invite po namin kayo na sumama sa amin para doon sa choir. Hindi naman po ito para hindi bibigay ng blessing. Bibigyan din po kayo ng blessing ng Lord. So, ito po ay ini-invite namin kayo na sumama. Naway Alam niyo po, patuloy pong pagpalain ng Panginoon ang Amen. bawat talento na merong ibinigay sa inyo. Opo. Dahil ginagamit niyo po ito para sa kanyang kapurihan. at syempre, Patuloy pong opo. kumakatok ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi nga ni Pastor, ang bawat isa ay may calling. No, baka po ito na yung pagkakataon para
sumama na rin kayo sa choir. Opo. Ito namang isa, mahilig din siya tuwing linggo. Di ba yung post na po sa CUMC? Lagi niyang Parang meron binabato. tayong ano, no? Opo. Si Ate Congrats. Flor. Ate Flor Manahan. Manahan. Yan. Ito po si Ate Flor. Si Ate Ann. Makikita nyo. Si Ate Ana. Ann Borbe. Yan. Siya din po ay Si Ate kasama Ann sa aming Borbe. choir. Kasama ko po to sa youth, sa Mayap. Yan po. Oh, pasensya na Ayan. po, na-skip yata Okay. dun sa ano yan. At syempre, hindi naman natatapos doon. Opo. Dapat bigyan din nating recognition. Ay, si Ate Mary Lou. Sa Sama Ate yan. Mary Lou po kasi, isa pa rin yung sabihin ko nga eh. Lagi po siyang tugtog ng tugtog. Alam niyo po, pagka uma-absent nga po, sabi niya pa yung natutugtog sa church. Kaya bigyan po natin siya, sabi ng Lord. Yan. Dati syempre, ayaw niya ng may mic. Si Ngayon Pastor gusto niya din na. kasi si Pastor, pag wala yung At si Pastor pagtuturo. kasama na sa choir. Yun. Ayun po. Sino Okay, po? o ngayon naman po, syempre, bago tayo panimula ng pananambahan, di ba? Nakikita nyo rin po siguro kung gaano kasigasig at kung gaano kasipag ang mga taong ito para maging bahagi ng ating pananambahan. Syempre naman di natin makakalimutan ang bumubuo ng Praise and Worship Team. Yan, na pinangungunahan po ni Kuya Ilyong, si Ilyong. Wala na yung listahan ko, te. Si July. Andyan po. Ayan, si Georgie, si Ayeng, si Faith, si Ate Sol, si Amy, si Rochelle, si J.A. at si Alexis. Yan. Ayan, lapit po kayo dito. At syempre, Ate Belita, Opo. pagka bibili po niyan, tapos ito, may kasama ako at laging nagbabalot, laging sinasabi niya sa sarili niya, sige, samahan kita, sige At ako saka na siya rin yung magbabalot. masipag at matyagang nag-aayos-ayos, bagamat minsan nawawala ang tunog. Siyempre kasama natin i-appreciate si Kuya William. Ayan, at kanina At nga nasa yung nabanggit Chayo. ko, Kuya si Ate William, kasama ka Dang, dyan. si Ate Dang po, siya po yung laging sinasabi ready niya sa sarili para niya mag-solo. na, sige, ako na bahala dyan. So, ayan. Sa palagay niyo po kaya, sa sarili niyo, meron po ba kaming nakalimutan na alam niyo po na kayo po ay, sino po? Ate Sol. Ate Sol. Ate Sol. Ayan, si Ate Kuya William. Ate Sol. Pakitawagan mo nga si Kuya Julius. Si Kuya Julius. Kasi siya yung kumukuha ng video ng choir pagka kumakanta na pinupo. Okay! Come on down, Kuya Julius. Kuya Ulyot. Thank you po sa Sabi mo, inyong lahat. mag-picture lang pala, pwede na. Ayan. So, lahat po tayo ay humarap dito para At po... syempre, palakpakan Sa din po Panginoon. natin ng bawat isa na kahit kayo po ay nakaupo, kayo po ay bahagi ng ating pananambahan Opo. na siyang patuloy na sumusuporta at Sa gawain. nananalangin sa aming lahat bang ginagampanan po namin ang aming mga tungkulin. At ganun din po, challenge pa rin po namin ang bawat isa upang patuloy po nating tugunan ang calling ng Lord sa atin. Ano man po yung inyong talento na maibabahagi sa ating iglesia ay malaking tulong po yun sa bawat isa sa atin. Nais po natin hilingan ng panalangin si Pastor para sa bawat isa. Sige po, salamat po sa inyong mga buhay. Tunay nga na hindi magiging masaya, maayos, makabuluhan yung ating pananambahan, kundi dahil sa inyo. Si Jesus tumawag ng mga alagad. Ang pastor ay meron ding mga kasama sa paglilingkod. Kaya blessed kaming mga manggagawa, ang inyong mga workers, dahil sa inyo. Sige po, tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil ikaw ang unang tumawag sa bawat isa sa amin, maging sa iyong mga anak, na ito na bahagi ng paglilingkod ng iyong tahanan. Salamat nga po sa kanilang mga buhay. Salamat sa kanilang pagpapagal. Salamat sa kanilang desire na ikaw ay mapaglingkuran upang mas lalo pang maging
excited kami sa paglilingkod sa iyo upang mas lalo pang maging maganda ang aming worship service, ang aming mga gawain. Tunay nga, Panginoon, na kung hindi dahil sa kanila ay wala rin ang iyong church, Panginoon. Kaya ano man po ang ipinagpipray ng iyong mga anak na ito, maaring magandang kalusugan, provision, blessing, Panginoon, ipagkaloob niyo po sa kanila at laging iparamdam na tapat kang Diyos na tumawag sa bawat isa sa kanila. Tunay nga na masaya na maglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya we ask the presence of your Holy Spirit, Panginoon, bawat isa sa kanila, i-anoint niyo po lang iyong banal na Espiritu sa mga oras na ito. Magmanifest ka po sa kanilang mga buhay, yakapin niyo po sila, Panginoon, at maranasan kanila upang mas lalo pa silang maglingkod, mas lalo pa nilang ibigay ang kanilang oras, ang kanilang panahon, at mas lalo pang ibahagi kung ano po ang meron sila. Salamat din po sa congregation sa kanilang patuloy na pagsuporta, pakikiisa, kooperasyon at pakikibahagi rin sa iyong church, Panginoon. Pagpalain niyo rin po sila at nawa sa pamamagitan nito, ma-inspire din sila na maglingkod at ibahagi kung ano man po ang meron sila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Congratulations po sa inyo at patuloy po tayong magsama-sama sa ministeryo, sa ubasan ng ating Panginoon. Magandang umaga po uli, mga kapatid. Sa paghahanda po natin para sa Charge Conference sa March 16, nananawagan po ako na magmi-meeting ang nominating committee ng linggo after the service. Pwede na ang nominating committee ng Sunday, no? Sunday after the service, tapos i-joint meeting na rin po natin ng BOT. So joint meeting po ng nominating committee tsaka ng BOT sa linggo after the service. Tapos sa susunod na linggo, meeting uli ng AC para mailatag na natin yung pagpapatibay ng mga activities natin hanggang sa pagtatapos ng conference year at saka in preparation for the Charge Conference. Marami pong salamat.